Di ba, yan po yung sabi ng Bible na wala ka nung sukat pagkalagyan. Na kapag medyo nainitan ka na dito sa summer, bakasyon tayo sa Paris. Di ba? Ay, grabe po mga kapatid, lalong minahal nila ang gawain ng Panginoon, lalo sila naging faithful, lalo nilang nasabing, Pastor, totoo nga sinasabi mo. Kaya kung minsan di natin masabi yun dahil di natin ginagawa eh. Di ba? Napatunayan namin. Meron pa, Kristiyana, Brother Junel. Meron 4-wheel sport. Meron ganun, nag-backslide. Member din, Pastor Samurin, nag-backslide. Nawala, ang ari-arian, nagkautang pa. Na-realize niya na hindi talaga yun ang susi ng tagumpay. Yung magnegosyo ka lang na magnegosyo. Nagbalik sa Diyos, naging tapat. Ngayon, naka-Everest ulit. Nakabayad na uli ng utang. Hindi po ang katagumpayan mga kapatid ng buhay ay magnegosyo lang tayo ng magnegosyo. Ang kasalanan ng tagumpay sa Diyos. Hindi sa kamay natin, hindi sa usay natin. Sa Diyos. Lahat ng pag-aari dito sa mundo, sino may-ari? Diyos. At sino ang dapat luburin para ibigay ng Diyos yan? Ang Diyos. Hindi tayo after sa blessing. But, yun ang totoo eh. Pinapangako ng Diyos yun eh. Kaya kasi mga tao, gusto natin sigurado. Alam yung mga budol-budol? May medyas na gano'n, may betting na gano'n. Ay, pahirap na cellphone mo. Yung tatlong estudyante. Kuha lang ng cellphone, tapos may, ingatan mo muna to. May 20 pesos na gano'n. Tapos medyas mo punong-puno. Kinuha ng mga estudyante. Akala nila, naka-jackpot. Kasi gano'n ang tao, may assure. Gusto nila, kung nagbigay sila, may assurance, may babalik. Aban, pagbuklap nila, 20 pesos lang pala, on top. Sumunod na doon, mga papel na. Ala na, tatlong cellphone, wala na. Budol-budol ang tawag ko yun. Kasi gano'n mga kapatid eh. Ano ba ng Diyos yun? Kailangan may assurance din kami. Yes! Pinagpala ng Panginoon. Ngayon, basta kung hindi ako pagpalain. Kasi gano'n eh. Nagtayos ako ng 2 buwan, bakit wala pa? Kung mainit. In God's time, amen? Kasi totoo ang pangako ng Diyos. Baka pag si pastor na ako, pwedeng hindi pa totoo. Pero pag pinangako ng Diyos, totoo yan. Baka sinusubukan ka lang kung talagang tapat ka o hindi. Ang katapatan bang hinihingi nyo sa asawa nyo na nagtatrabaho, 3 buwan lang? O mag-entrega ka ng katapatan ng sweldo mo ng 3 buwan lang? Ganun po ba hinihiling natin sa mister natin? Ano po ang gusto natin? Lifetime! Sa anak natin, hinihiling ba natin maging tapat ang mga estudyante ito ng 3 buwan lang? Hindi po. Habang ikaw nag-aaral. At hinihiling Brother Jonathan ng Diyos yung katapatan natin sa ating pagkakaloob ng habang buhay. Amen. Be faithful. Napapangalagaan natin ang patotoo ng church. Ito po yung blessing ng church. May mga membro tayong faithful talaga sa pagbibigay. Alam niyo kung minsan dahil sa katapatan yun, hindi na natin kuminsan kinakailangan mag-commitment pag may nangailangan tayong membro. Ako niyo po? Amen. Hindi nalo ng paglahap. Baka hindi talaga hindi na mag-commitment. Sabi ka rin, Pastor, mahirap gawin ito. Mas mahirap yung hindi mo ginagawa, hindi ka sumusunod sa Diyos. Pastor, kulang eh. Kaya nga kulang ng kulang eh. Kasi walang bumubukas na bintana ng langit para pagpalain ka. Here's the Bible tells us. First, by attending church. Second, by living a godly life. Third, by giving faithfully. Pag ginawa natin itong 3 ito, boom! Ang church. Magiging maganda ang patotoo ng buong iglesia. Alam niyo itong Bernardo family,
Hindi pa sila nabapaptize at mag-official member ng church. Pero itong Bernardo, naka-encourage sila. Every time na tayo magta-tithe in offering, kasama sila sa pila. Amen. And praise God for that. Hindi compulsory ang giving dito sa church kapag bisita ka. Hindi ito yung mensahe para sa iyo. But if you are willing to give, then give. But you are not responsible na gawin yan if you are not member of this church. Amen? But if you are a member of this church, man, obey God. Dahil ang pag-aari ng Diyos ito ang Panginoon. You become a member of God's family. God's church, amen? Christ's church, amen? At iba ang way ng Diyos sa way ng tao. Ang way ng tao, akin yan, akin yan, akin yan, akin yan, para ako mag-prosper. Ang way ng Diyos, hindi, give, para ka mag-prosper. Magkaiba sa prinsipyo ng sanlibutan. Magkaiba. Kaya kung nandito ka na sa church, iba na yung way ng buhay mo. If any man be in Christ, he is a new what? Creature. Iba na yung platforma ng buhay mo. Magiging biblical na yung Diyos na ang susundin mo, Panginoon ang susundin mo. In the biblical way. Amen? Kay church, yung tatlong bagay na ito, pag tayo naging responsible dito, magiging maganda ang pagtotoo ng Berean Bible Baptist Church. Malipang pa. Kaya tayo lahat ay maraming. Ang maraming Diyos, salamat sa inyo sa akin. Sa aming mga bisita narito ngayon, dahil sa kasalanan natin, ito magtutulak sa atin sa kapahamakan sa impyerno. Ngunit binayaran ng sakripisyong ginawa ng Panginoon sa Kristo sa cross para magkaroon ka ng tagapagligtas. Kailangan mong maligtas dahil may impyerno. At kailangan mo ng tagapagligtas dahil hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Ang makakagawa lamang na makapagligtas ng ating buhay at kaluluwa ay ang Panginoong Kristo. Sa mga bisitang narito ngayon, hindi mo kailangan ng relihiyon. Ang kailangan mo ay ang Panginoon. At kung willing ka ngayong umaga na magpasya, natanggapin si Kristo, magtiwala o manampalataya. Sabi ng Bible, ipahayag ng iyong bibig at sampalatayan ng iyong puso. Si Kristo ang binuhay ng Diyos mula sa mga patay. At pag ginawa mo yan, ikaw ay maliligtas. Sa mga bisitang narito ngayon, if you are willing na pagtiwalaan ng Panginoon ng buong puso, sumabay ka sa munting panalangin nito. Panginoong Hesus, patawad po sa mga kasalanan ko. Na-admit ko po ito at walang limit sa inyo. At nais ko pong buksan ang puso ko sa inyo at pagtiwalaan kayo bilang Panginoong tagapagligtas ng aking buhay. Kayo ang kailangan ko, Panginoon. Hindi ang relihiyon. Kayo. Salamat po sa inyong sakripisyo sa cross para magkaroon ako ng tagapagligtas. Salamat po. Sa mga miyembrong narito ngayon, I will support the testimony of my church. Kasama ba yung mga katagang niyaan? I will support the testimony of my church. I will support. If you are willing to support, come forward. Attend regularly. Attend. Marami excuses, pero huwag yan maging barrier, huwag yan maging motivation mo lagi ng excuses. Kasi kapatid, kailangan natin maghanda dahil approaching na ang pagdating ng Panginoon. Attend regularly by living godly life. Buhay na may kabanalan. Huwag lang tayong excited sa prophet ng material na bagay. Maging excited tayo sa prophet na mamuhay ng matuwid.
And then, by giving faithfully. Be faithful. Tayo nagagalit tayo sa mga taong di faithful sa pera. Lalo na ang Diyos. Be faithful. Kama namin Diyos. Narito kami nakaluhod, nagpapakumbaba. Walang may malaki sa inyo. Dahil lahat kami may pagkukulang. Lahat kami, Panginoon. Tawad po, Panginoon, at linisin kami sa mga ganong ginawa namin. Unfaithfulness sa pagtalo, unfaithfulness sa pagbibigay, at hindi naging seryoso sa pag-apply ng mga narinig naming salita ninyo. Kaya namuhay lang kami ng normal, namumuhay lang kami ng dating ng pamumuhay, na hindi namin kinonsider yung pamumuhay namin na dati pa rin, ang ganito, ganyan. Hindi namin kinonsider yung mamuhay ng may kabanalan. Forgive us, Lord. At ngayong umaga, Panginoon, talas mo ang laman ng puso't isipan namin. May mga bagay na natanggap kami na hindi pa namin ipinagtatay sa inyo. Hindi pa namin isinusuko at kuminsan nagmamatigas kami, Panginoon. Basagin mo ito, Panginoon. Kuminsan, nanghihinayang kami magbigay. Pero ang totoo kayo na Diyos namin, hindi nyo kami pinanghihinayangan bigyan. Pero kami hinayang-nahiyang na magsauli ng bagay na sa inyo. Forgive us, Lord. Meron kami mga ganun, Panginoon, na hanggang ngayon tinitigasan namin. Forgive us, Lord. At basagin mo ito, at nang sa gayon, Panginoon, huwag maghari sa amin, Panginoon, yung matikas na puso na ayaw magtapat sa inyo. Palitan mo ito ng pusong bago, Panginoon, na magtatapat sa inyo. Salamat na marami, Ama, at ipanalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.